sa Marinduque, nagugulat ho sila na ganun kaganda na ho ang infrastruktura ho natin. Pero patuloy pa rin ho yan. Makikita ho natin ang pagganda ng medical services at patuloy ho ang pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap ni Governor sa iba't ibang grupo at mga major hospitals at para ho magkaroon tayo ng mas marami pang doktor at mga nurses at mga kailangan po technician sa ating mga equipment. Ang kayo mabigyan ng magandang serbisyo at kaunlaran ay ang aming kaligayahan. Kasama po dyan si Congressman Lord Alan Velasco. Press be with you, the Governor's Hour. At ngayon, narito sa programang The Governor's Hour, si Governor Presby Velasco Jr. Magandang hapon po sa ating pong lahat. Isa na naman pong episode ng ating pong paboritong programa tuwing Martes ng hapon. Ang Press Be With You, The Governor's Hour po. Ngayon po ay October 1, Tuesday po. At syempre, alas 5 na naman po ulit. Kaya po napapakinggan nyo na naman po ulit kami dito po sa inyo pong paboritong programa tuwing Martes ng hapon. Ito nga po pala si Dran Rev de los Reyes, ang inyo pong action officer. Ang action officer po para sa palatuntunan ni Governor Presby. Ang Press Be With You, The Governor's Hour. So marahil po ay nagatanong po kayo kung bakit ako po ang nag-intro ngayon pong program ni Gov. Dahil sa kadahilanan po na si Gov po ay nasa isang importanteng meeting sa kabila, kaya po siya ay hindi muna makakapag-report ng kanya pong mga report. Pero ako po, bilang kanya pong action officer sa programa pong ito ay siya po munang magre-report ng mga kaganapan or sa mga kaganapan na naganap nung nakaraang linggo po. So bago po ay binabati po muna natin lahat po ng ating pong mga tagapakinig sa buong lalawigan po ng Marinduque, sa mga taga Santa Cruz po, sa mga taga Torrijos, ganun din po sa mga taga Buenavista, ganun din po sa mga taga Gasan at sa bayan din po ng Buwak. At syempre po, ganun din po sa lahat po ng nakikinig sa atin sa barangay or sa bayan po ng Mugpog. Ngayon po ay hayaan niyo po ako na i-report ko po sa inyo yung pong mga kaganapan na nangyari po nito pong nakaraang linggo. So unahin ho natin ang noon pong Lunes po, September 23. Nagkaroon ho si Governor Presby Velasco ng SGLG Capability Development Analytics Workshop. Ito po ay naganap sa Governor's Hall dito po sa Buwak. So ito po ay pagbabalik tanaw sa mga performance ng provincial government at iba pa pong LGU or local government unit dito po sa ating pong lalawigan para makuha po yung tinatawag na Seal of Good and Local Governance. So ito po ay yung SGLG. So ito po ay prestigious award na makukuha po ng isang local government unit kung kayo po ay pumasa doon sa set of requirements na nan-set po ng DLG. So nung 2024 po, this year, ay nagkaroon ho ng pagtataya kung papasa po ang provincial government sa SGLG. At yun nga po, ay pinagplanuhan po ang kasunod pong step ng workshop na ito ay para po mas paghandaan yun pong sa susunod na taon na analytics workshop, yun pong SGLG na assessment. So ito ho ay kailangan paghandaan para malaman po ng Provincial Government of Marinduque kung saan pa po pwedeng i-work out or saan pa po bayuhin yung yun pong amin pong mga performance. So kung saan pa po natin pwedeng galingan. So bali yun po yun. At ang kasunod po ay noong September 24 naman po, araw po ng Martes, ay nagkaroon naman po ng COA Entrance Conference para po sa 70 provincial government projects. So ito po ay nangyari naman dito po sa tanggapan po ni Governor. Ito po ay nangyari sa Governor's Office. So yung pong COA Entrance Conference ay isinasagawa para ipaalam sa mga auditee na yung mga details po at saka po sa cloud ng audit, at ginagawa rin po ito para linawin ang kanila pong mga responsibility at para talakayin po yung mga kinakailangan na kinakailangan dun sa mismong audit. So ang kasunod ho nito ay yung pong nagbigay din po ng pagkakataon para po
sa mga katanungan at klarifikasyon ng LGU, ng concerned LGU po, at ganoon din po sa iba't iba pa pong parte ng naturang pong meeting. Ano po? So ang kasunod po ay isa naman pong Provincial Development Council meeting. So ito po ay inattendan din po ni Gov. At ito po ay nangyari ng alas 8 ng umaga sa September 24, noon din pong Martes. So ito po ay isang meeting patungkol naman po sa pagpaplano ng mga proyekto at program na maaari pong i-implement next year. So yun po ay mga programa po na atin pong ina-service dito sa sa ating pong provincial government, at ganoon din po sa mga kababayan natin dito sa Marinduque. So ito ho yung mga kinukuha natin ng mga minsan po ina-text natin dito sa ating pong program, o kaya naman po ay nagtungo tayo sa ating pong mga department office para po manghingi ng tulong. So ito po yung mga programang yun. At yun nga po, kasunod ho nun ay nagkaroon naman po ng budget hearing. Yung budget hearing naman po ay isang proseso kung saan po pinag-uusapan at sinusuri ang mga panukalang budget ng mga opisina para po sa susunod na taon. So ito po yung alin po mga sektor ang mga nangangailangan na kailangang bigyan ng pansin or igawing priority. Para next year po ay mas malaki yung budget, mas marami po yung matulungan. At noong pong September 25, Wednesday naman po yun, ay meron pong handog titulo program ang ating pong mga kasamahan po dito po sa ating pong provincial government. At ito po ay sa pakikipagtulungan po natin sa iba pong national agency. So ito po ay nagkaroon ng 200 na Marinduqueño ang naserbisyuhan at nabigyan po ng handog titulo program na naglalaya ng mapabilis ang proseso ng mga aplikasyon para sa public patents at pag-issue ng mga karapat-dapat na aplikante sa buong bansa. So ito po ay yung mga nag-a-apply po ng title, ay meron pong program ang provincial government para matulungan yung ating pong mga kababayan. At yun pong kasunod naman ay Marinduque Barangay Nutrition Scholar Federation Incorporated Convention. So ito po ay nangyari naman sa Municipal Covered Tennis Court ng Barangay Dos Gasan. So ito pong ika-30 na convention ay ginanap sa Municipal Covered Court po dun sa Gasan, at yung mga Barangay Nutrition Scholar po ay isang voluntaryong manggagawa sa barangay na naglalayong maghatid ng serbisyo sa nutrisyon at iba pang kaugnay na activity. So alam naman po natin na yung mga BNS ay katuwang po ng ating pong barangay para po sa pagpapalaganap po ng advokasya patungkol sa nutrisyon at iba pang mga kaugnay na activity. So ang programang BNS ng Pilipinas ay nag-recruit at nagtuturo ng mga voluntaryong para mas subaybayan ang estado ng nutrisyon ng mga bata. So, ikonekta ang mga komunidad para sa mga serbisyong pangnutrisyon at sa layuning mapabuti ang kalusugan at nutrisyon ng bawat barangay. So, mainly po nakafocus po yung program ay para sa pag-monitor ng nutrisyon ng lahat ng ating mga kababayan, specifically po yung mga kabataan, dahil sila po yung next generation po ng ating community. So, next po ay nagkaroon naman po ng SPES payout, o yung SPES po tinatawag na Special Program for Employment of Students. So sila po ay, ito pong program na ito ay initiative po ng Department of Labor and Employment or DOLE. Siyempre po ang Provincial Government of Marinduque ay katuwang po ng DOLE sa pagpapalaganap ng pong program, yung SPES po. So sila ho ay nakatanggap po ng insentibo or payout po mula po sa DOLE. So nangyari po ito ay noong nakaraang pong Miyerkules, September 25. At isa pa pong dinaluhan ni Governor noong pong nakaraang Miyerkules ay isa naman pong, although nagbigay po siya ng message dito sa DepEd Marinduque, Araw ng Pagkilala, a division culminating activity sa SDO Marinduque. So, bali, ito po ay parang po ito kasama sa pag-celebrate po ng 124th anniversary ng civil service. So bilang manggagawang Pilipino at ang mga kasamahan ko natin sa DepEd ay nagkaroon ho sila ng culminating activity ng
pagbibigay po ng award sa mga outstanding po nila na employee at ganoon din po sa mga teachers natin. So, yun po. At nakikisa po ang provincial government, si Governor Presby po sa pagdiriwang na ito. At noong 1:30 naman po ay nagkaroon din ng PPOC PADAC meeting. So, ito po ay nangyari naman sa Governor's Hall. Sa naganap po na pagpupulong, ang PPOC PADAC po ay pangunahing tinalakay ang paggamit ng mga resources at mga update tungkol sa kalagayan ng kapayapaan at kaayusan. So ito po yung mga peace and order. So meron ho tayo dito nagtalakay po regarding sa balita hinggil sa security at kaligtasan ng public. Pati na rin po sa reorganization ng PPOC dahil sa pagdaragdag po ng mga bagong miyembro. So dun po sa meeting nagkaroon din ng mga bagong members na dahilan po kaya nagkaroon ng reorganization yun pong PPOC PADAC. So, ang kasunod ho ay nung Huwebes naman po ay noong September 26, alas 8 po ng umaga ay nagkaroon naman po ng Provincial Health Board meeting regarding 2025 Local Health System Development Assistance Grant na nagkakahalaga po ng 6.9 million. So, ito po ay dinaluhan naman ng ating pong representative na si Sir Rolly, representative po yan ni Gov, para po makipag-meeting or makipag-discuss regarding sa Provincial Health Board meeting. So, ang tinatalakay po nito ay 2025 Health System Development Assistance na nagkakahalaga po ng 6.9 million. At ito pong pagpupulong na ito ay naging pagkakataon para sa mga miyembro ng board para pag-usapan at planuhin kung ano po ang kung paano magagamit yun pong pondo na yun para makatulong po sa ating pong medical service dito po sa ating lalawigan. Layunin po ng grant na ito na suportahan ang pag-unlad ng lokal na sistema ng kalusugan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pasilidad, serbisyo at mga programa natutugon sa mga pangangailangan ng community ng Marinduque. So, yun po. Binasa ko po, ito po ay ayon sa detalye po ng minutes nila na nakatuon po ito sa lokal na sistema ng kalusugan. So, public health system po, local public health system. At sa pamamagitan po nito, nitong pondo na ito ay malayunin pong mapalakas yung pasilidad, yung mga facilities po natin, serbisyo at saka po yung mga programa natutugon sa patungkol sa health. So kung makikita nyo naman po, medyo malaki na po ang improvement ng ating pong hospital. So kasunod ho nun ay nagkaroon din po ng third quarter nationwide simultaneous earthquake drill dyan naman po sa Marinduque State University. So kapag po may earthquake drill para pong kagaya ng ibang mga agencies po, ang activity na ito ay bahagi ng pambansang kampanya upang palakasin ang kahandaan ng bawat isa. Kapag po may mga lindol, so layunin ng drill na ito na sanayin at paalalahanan ang mga kalahok sa tamang hakbang ng proseso at paglikas upang matiyak ang kaligtasan. So yung pong drill syempre ina-simulate po nun kung ano po ang mangyayari kapag nagkaroon po ng lindol. Tapos tinuturuan din po tayo ng duck cover and hold na lagi pa natin naririnig kapag may lindol. So yun po ay dapat nating i-apply whenever po na magkaroon ng sakuna. At kung para maging ligtas din po tayo at all times if ever po na may lindol. Kasunod ho naman ay invitation po ng UST Faculty of Medicine and Surgery Foundation Incorporated in partnership with Starkey Hearing Foundation Hearing Aid Medical Mission sa UST Padre Naval Covered Court. So yun naman po ay isang medical mission ang itinaguyod ng UST Faculty of Medicine and Surgery sa pakikipagtulungan sa Starkey Hearing Foundation at ang event po na ito ay ginanap sa UST. Layunin po nitong mission na ito na magbigay ng libreng hearing aid sa ating pong serbisyong medikal sa mga nangangailangan upang mapabuti po ang kanilang kalidad ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mahusay na pandinig. So, yun po. Kailangan natin itong programa na ito para matulungan natin yung mga kababayan natin. So, yun po. Nagbigay po sila ng mga hearing aids para po makatulong po sa mga kababayan natin na may problema po sa pandinig. At
inaasahan po natin na yun pong mga kababayan po nating natulungan ay magkaroon ho ng pagbabago sa kanilang buhay. Ano po? Lalo na po yung medyo may problema sa kanila pong pandinig. So yun po, at nung 4 PM naman po, nung Huwebes din ay nagkaroon po ng Presby Cup PGM Edition Opening. Ano po? So ito po, baka nalilito po kayo, yung pong Presby Cup ay isa pong trademark. Pag ibig sabihin po nito, ito po ay sports brand. Ano po, parang pag narinig po natin yung Presby Cup, ito po yung sports tournament. So bali po, yung PGM edition, ito po yung interagency. Kasi noong nakaraan po, meron pong nagtanong sa FB comment natin, kung hindi ako nagkakamali, ay meron pong nagtanong kung meron daw pong interagency. Meron po, at ito po yun. Nag-official opening na po siya noong September 26, Thursday po yan, alas 4 ng hapon. Dito po sa harap po ng ating provincial capital. So ito po, ang mga kalahok po dito ay mga empleyado po ng provincial capital at saka po mga local government unit, national agencies. So sila po ay may niregister na team at meron din pong kaukulang prizes itong mga ito. So yun nga po, ang Presby Cup PGM edition ay isa pong sports interagency tournament na magtatampok or na nagtampok ng basketball, volleyball, chess, Scrabble at badminton. So yan po yung mga laro na pwede nating salihan or pwede pa pong natin makita dito po sa ating pong bulwagan. So yun po, meron pong ang mga kalahok dito ay mga empleyado po ng bawat tanggapan ng LGU at ganoon din po sa national government agencies. Sila ho ang magtatagisan ng lakas para po manalo dito po sa Presby Cup PGM edition. So in relation po dyan, meron naman po kami sa Friday naman po. Yun naman po yung Presby Cup Youth. Pag sinabi naman pong youth, di ka mga kabataan po. So bali second season na po yun. Nangyari po yung first season last year. So this season po ay mas malaki po yung grand prize. So good luck po sa ating 6 na teams. So bawat bayan po ay merong team na pinasok para po sa Presby Cup Youth. At yun po, magsisimula po ito sa October 4 dyan po sa Torreo Stadium. So kita-kits po tayo dyan. So next po na napuntahan ni Gov nung araw po ng Huwebes ay ito pong PGM Culminating Activity. Ito po pala yung nangyari ng Friday. So ito pong September 27 po, Friday, ay nagkaroon ho ng PGM Culminating Activity or Civil Servants Night and Conferment of Award to Deserving Employees, Loyalty Award. So ito, isa po ang activity na ito sa month-long celebration po ng Provincial Government of Marinduque. Ipinagdiriwang po natin yung 124th anniversary po ng Philippine Civil Service para po sa ating pong mga kapwa dedikado at masisipag na mga empleyado ng gobyerno. So nagkaroon ho tayo ng activity kung saan po nag-get together po ang mga empleyado po ng Provincial Government of Marinduque at ganoon din po ay inawardan po ng Loyalty Award yun pong mga empleyado na nagbigay na po ng more than a decade service dito po sa ating pong provincial government. So kasunod ho nun ay September 28 po, Sabado. So kahit Sabado po ay meron pong schedule si Governor. So ito naman po ay galing sa Samahang Basketball ng Pilipinas Incorporated sa Marso Gym. So ito po ay nagtampok ng iba't ibang activity kaugnay sa basketball. Kabilang po dito yung mga laro, clinic at iba pang pagtitipon na naglalayon na itaguyod ang basketball bilang isang mahalagang sport na pampalakasan para sa Pilipinas at sa Marinduque. So yun po, grabe naman po talaga ang ating support sa basketball, lalo na po sa sports or sa sports, lalong-lalo na po sa basketball. So, yun. Tayo po ay nagsagawa ng ibang mga activities the past years regarding po dito sa Even nagkaroon po tayo ng basketball clinic dyan po sa Mugpog sa pangunguna po ni Kuya Mike Velasco. Ayun. At ang kasunod po ay ito naman pong invitation mula po sa Bugnuyan National High School oath-taking ceremony para po sa Bugnuyan National High School Parents, Teachers Association and Board of Directors at Benefit Ball. So yun pong oath-taking ceremony at saka po benefit ball para sa
Bugnuya National High School ay naganap po bilang isang seremonya kung saan ang mga bagong halal at opisyal ng PTA at board member ay nagkaroon ng formal na panunumpa sa kanilang tungkulin. Kasunod po noon ay nagkaroon po ng isang benefit ball na ginanap naman po at nakalikom ng pondo para sa mga proyekto at inisyatibo ng paaralan. So yun po ay isang initiative din po ng Bugnuyan para po magkaroon ng fund para po sa kanilang susunod na mga projects. Noon naman pong linggo, sa linggo po ay meron pa rin pong schedule si Gov. Noong linggo po ay nagkaroon siya ng, umattend po siya sa 6th anniversary of Santa Cruz Guardians Alliance ng Pitadsi. So ito ho ay sa Barangay Tamayo, Santa Cruz. So isa po itong pagdiriwang sa ika-6 na anniversary ng Santa Cruz Guardians Alliance. Ang kaganapang ito ay naglalayong palakasin ang komunidad at ipagdiwang ang mga nakamit ng organisasyon sa pamamagitan ng pagtulong at pagbabantay sa kapakanan ng mga mamamayan sa Santa Cruz. So, yan po. Umattend po si Gov sa anniversary po ng Guardians Alliance dyan sa Santa Cruz. Nung 4 p.m. naman po ay nag-start po at birthday din po ni Kuya Mike Velasco noon pong nakaraang pong linggo. So belated happy birthday po, PA Mike. Nagkaroon din po ng Basketball League or KMBL, Kuya Mike Velasco Basketball League. Nagkaroon po ng parade at opening dyan po sa Mogpog Central School. So nagsimula po ito ay alas 4 ng hapon at kinalaunan naman po, bandang alas 7 po ay nagkaroon po ng free birthday concert si Kuya Mike Velasco. So, ang concert na pong yun ay nagkaroon ho ng guest doon, yung pong bandang Agsunta. So, yan po ay free. At basta nakisaya lang po, marami pong tao ang nagpunta. Even po taga-ibang bayan ay pumunta para po makisaya sa celebration po ng birthday po ni PA Mike Velasco. So yun po, at nito naman pong Lunes ay nagkaroon ho ng Partido Federal Pilipinas Oath-taking Ceremony dyan po sa Governor's Hall. So ito po ay seremonya ng panunumpa para sa mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Isa po ay isang mahalaga or milestone para po sa atin pong Governor. At yun na ho ang ating naging schedule or yun na ho ang naging schedule ni Governor Velasco nito pong nakaraang linggo. At ngayon po ay sa COVID po ay wala pong mga cases pa rin. So mabuti po tayo. Pero lagi nga pong inapaalala ni Gov na yun pong panatilihin po natin tayong mag-face mask kapag po nasa crowded. Tsaka po ano din po tayo ng alcohol kapag medyo madumi po ang ating kamay. Tsaka para makapag-sanitize din po tayo. So yun po at dadako na po ata tayo sa second part. Pero bago po yun, natawagan ko po ang ating pong partner ngayon, si Ate Sunshine Grace, para bumati sa ating mga kababayan na nakikinig. Ate? Okay, maraming salamat Sir Dranrev at alamin natin kung nasa kabilang linya pa si Gov. Gov, magandang hapon po. Diyan na pala si Gov. Sunshine Grace at Dranrev, salamat sa report. At nandito naman po na si Gov, natapos na po yung meeting dito. Galing lang po tayo sa DNR at yung ating pangkalikasan po ay ating tinatalakay kay Secretary Tony Loizaga ng DNR. Anyway, so nai-report na po ni Dranrev, mga kababayan. Alam niyo naman po talaga, napakadami po ng ating mga programa at proyekto at nakita niyo po sa ulat na talagang punong-puno ang ating schedule at talagang ginagamit po natin ng panahon. Although of course, nabanggit nga po yung PDC, marami po tayong proyekto ngayon, medyo mataas-taas po yung mga development fund ng konti pero hindi pa rin ganun karami. So, but inayos po natin yung mga pangangailangan ng proyekto ng mga iba't ibang barangay sa makakayanan po ng ating kapital, ng ating pondo. Yung budget hearing po para sa 2025, pero sinabi po natin, nagpe-preparasyon na po tayo para sa 2026. At congratulations po sa mga nabigyan ng titulo, sa pakikipag-ugnayan po natin sa Department of Environment and Natural Resources din, handog titulo.
At ayan po ay sa under po kay Red Felix Mirasol ng DNR, Regional Director po yan, Regional Executive Director. Congratulations po sa mga nagkaroon ng titulo, yung ating po mga barangay nutrition scholars na tumutulong po sa kalusugan ng mga kabataan. Maraming salamat po. So, ang dami-dami po nito at yung Pipok Padak po ay drug-free pa rin po tayo at ISO free, wala pong insurgent, pero hinihiling po natin sa mga kababayan na magsabi po kung merong nag-a-attempt na magdala ng droga dito, ayaw na po natin tayo mapasukan. Ano po? Nag-meeting din po yung Provincial Health Board at naasikaso po natin yung sa Universal Healthcare, pero patuloy po yung pagbibigay po natin ng annual check-up. So congratulations din kay Dranrep sa Presby Cup Youth Sports at of course sa ating pong Kuya Mike Velasco, Provincial Administrator in Basketball League at yung kanyang blowout dito po nung gabi, nung linggo, ano po, birthday niya po September 30. Maraming salamat Provincial Administrator Mike Velasco. Siya rin po ang takbuhan ngayon ng mga nangangailangan ng financial assistance, educational assistance, medical assistance, at iba pa pong assistance. Ano po, pag may pangangailangan, ay punta po kayo sa kanya. Ano po? So, kahapon po ay nag-o-taking po ang Partido Federal. Ako nga po yung regional chairman sa Mimaropa at provincial chairman din po sa Marinduque. So, congratulations po dito sa mga nanumpa. Well, ito pong ating mga kasama sa iba't ibang bayan ay nanumpa na po doon sa harap po ni National President June Tamayo po ng Partido Federal at nandun din po ang ating Special Assistant to the President si Anton Lagdameo. Ano po? Nandun din po yung mga ibang opisyales, Secretary General Governor Rodito Albano. Ano po? At kasama po natin sa o-taking ay si Mayor Army Carion at si Vice Mayor Mark Senyo at yung kanya pong mga konsihal ay mga Partido Federal na po yan. Ating pong si Rodi Tolentino, si Joy Isidro at yung mga konsihal niya po ay Partido Federal na po yan. Sa Mugpog po ay si Vice Mayor Jonat Garcia at mga konsihal po dyan ay Partido Federal na po yan. Si Mayor Marisa Red po at si Gani ay Revilla ay Partido Federal po yan. Sa Torrijos po ay si Toper Laos at si Vice Mayor Joel Cruzado ay Partido Federal. At yung dating mayor po si Nancy Madrigal ay Partido Federal. Nag-vote po yan. At nung kahapon po ay kasama po lahat na yung mga konsihal, buong puwersa po yan ng Partido Federal. At mukhang solid naman ho at malakas itong team ng Partido Federal, Team Marinduque, Servisyo May Puso. Ano po? So, nandyan po at tayo po ay nag-o-offer ng patuloy na magandang serbisyo at patuloy po yung pagkuha natin ng mga ayuda at mga benepisyo para po sa ating mga kababayan. Narinig niyo na po yung report. Tuloy-tuloy po yan. Yung pagbibigay po ng mga ayuda. Meron po tayo dyan sa CHED na scholarship. Meron po tayong sa NHA na ibibigyan po sa WEBE sa 6 na bayan. So, ganyan po mga kababayan, ang Team Velasco, Team Marinduque, Servisyo May Puso. So, Sunshine, open na tayo sa mga tanong o sa mga tawag ng ating kababayan. Okay po, maraming salamat po Gov at ating bigyan na pong daan yun hong mga katanungan dito sa atin. Ang ating pong linya, ang ating contact number na pwede po ninyong tawagan ay 0961 432-4436. Ulitin lang po natin, 0961-432-4436. Pwede po kayong mag-text dito ng inyo pong gustong sabihin at babasahin po natin on air. At maliban lang dito sa isang nag-text dito na huwag na raw basahin on air.
Ayan, hindi ko na po abasahin ari on air. Ano po? At yun hong pwede rin ho kayong mag-comment do sa ating Facebook Live ng radyo natin Santa Cruz. At yan ho'y kasabay ng ating pag-e-ere dito sa radyo natin. Yun hong ating Facebook ay radyo natin Santa Cruz. Hanapin nyo lang po sa Facebook. At dun ho sa mga gustong matawagan ni Sir Dranreb pagkatapos, ilagay nyo na rin ho yung inyong contact number kung maaari. At kasabay rin po niyan tayo napapakinggan po sa Marinduque News Network. Ayan, kumusta po sa mga nakikinig, nanonood sa atin sa Marinduque News Network. Kasabay din po yan dito sa ating Facebook Live ng radyo natin. At meron na po ditong nag-comment. Unang-una po ay si 31. Marami po siyang mga puso-puso dito. At si 31 din po o si Sunny Quesada ng Matalaba, siya po ay nag-text dito sa atin. Sabi niya po ay magandang hapon po. 31 po ito, Pangulo ng mga senior citizen ng Barangay Matalaba. Pwede po bang baka daw po pwedeng ihingi ko ng wheelchair si Ginang Margarita Par. Medyo kailangan po laang. Maraming salamat po. Opo, nakakakuha po tayo niyan. Dranreb, kunin mo yung telepono ni Mrs. Maricar Par. O ba yun? Oo, si 31 po, yung Pangulo ng Senior okay. Citizen. Pero ang inahingi Sige. po niya ng wheelchair ay si Ginang Margarita Par. Nag-iwan Okay, po siya para dito kay ng contact Margarita. number. Mhm. Yeah, ay kontakin natin at hanap tayo ng wheelchair. Nagbibigay naman po tayo ng wheelchair. Ano po? Sige po, si Dranreb po ang bahala dyan. Opo. Okay po. Yes po. At si Editha Rico Hermoso, nag-comment din po siya. Sabi niya, gandang hapon. Follow up ko lang po. Nagpasa po ako requirement noong September 17. Kailan po kaya ang release ng Love Loan? Pinasa ko. Thanks po. Sige po, at may proseso rin po yan. Pero Dranreb, follow up po natin sa provincial agriculturist natin na nag-handle ng Love Loan o kaya baka doon sa peso natin kay Alma Timtima na. Sige po, at marami po tayong pondo dyan at natutuwa po ako pag yung marami nag-a-avail ng programa dahil napakaganda nga po na hindi nakaiuutang dyan sa 5-6 o sa online loan na napakahirap po ng mga kondisyon at talagang lalaki ng interest, penalty at surcharges. Ano? So dito na ho kayo sa Love Loan at maluwag ho tayong tutulong para sa inyo. Oo. Okay po. At meron po tayo dito caller nga pala. Ayan, ito po Boy Namano. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Opo. Ako po ay mayroong lang na gustong sabihin kay Gob, kay Tatay Presbitero. Opo, sige po, Opo. sige po. Ano Ito po si Tatay Go Presby, opo. Opo. Ano pangalan Ako po ba may problema? Ito po ba yung aming inadaanan din sa ibaba ng Sitio Panday, Alubo? Ay, pinalagyan po nung nasa ibaba ng kalsada ng ham. Ay ngayon po ay hindi po, yung aming tricycle ay nahihirapan lumabas at pumasok. At pag wala pong gatulak, ay mahirap po. Sige po, dyan sa Sitio Panday po ba yan? Sa Alobo? Oo, dito po. Malapit po kami sa tahan. Okay. Dranreb, Ay, tawagan mo Nasa- si Engineer Monciano at mapapuntahan at tingnan Nasa natin kitna kung ang ano magagawa. Nasakit na ang dibdib ng asawa ko sa ay stroke at saka bulag. Kaya mabigat pong itulak yung tricycle pag ako'y nakasakay. Hindi naman po Oo nga. pwedeng hindi ako nakasakay at ako'y nagapacheck up. Ako po Oo katulad nga, kahapon. Kinuha na Opo, ako ng dugo. opo. Ay, di, Tama po yun po ang yun. problema. At pagka po Okay. ay kuan sa hapon lang po, paglitira ng bata,
Ako po'y nakikitawag lang sa bata. At Okay. ako po'y walang cellphone. Yeah. Tama Salamat, po. Tatay God. Oo, ako po ba ay hindi pwedeng magpauli-uli ng hindi nakasakay. Ako po Tama dapat nakasakay sa tricycle. Oo, Sige po, sige nahihirapan po. Sige po, salamat po. Okay po, pumunta ko kay Engineer Monciano. Ho, Dran Rev, sabihin mo si Engineer Monciano. O. Sige Okay po, po, yes. titingnan at gawan po natin ang paraan. Ho? Opo, opo. Thank you po. Salamat po. Salamat. Maraming Thank you po. salamat. Opo. Okay po, maraming salamat din po. At meron din ho ditong nag-text sa atin. Sabi niya ay, good afternoon po Tatay Gov. Sana mabigyan mo po ako sa aking kahilingan. Ako po ay stroke patient. Mahingi po sana ako ng mga gamot sa maintenance. Sabi ng doktor ko ay vitamins, 100 tabs, Myra E, Losartan at Amlodipine. Maraming salamat po Tatay Gov. Opo, marami po tayo niyan. Daan-daang milyon po ang ating panggamot. Ano po? So, kailangan po niya na matignan po kayo ng doktor at magsangguni ho tayo dyan sa provincial hospital kung malapit ho kayo at para mabigyan ng medical prescription at libre po yung gamot. Yung mga sinabi niyo yan ay meron po tayo niyan. No? So, Dranre, pakialalayan mo to para makakonsulta agad ng doktor at mabigyan ng prescription natin sa MAIP, ano ha? Medical Yes po, Assistance to Indigent Persons. Opo. Sige po. Okay po. At si Hazel Ann na Monterey, sabi po niya, good evening po. Pwede daw po ba siyang makahingi ng CP touch screen? Nang hiram lang po ako ng CP, lagi po akong nakikinig sa inyo. Opo. Wala po tayo talagang programa niyan. But pinag-aaralan po namin yan, lalo po dun sa mga estudyante. Ano po? Mag-aaralan po natin yung programa na yan dahil alam niyo po nilalagay natin sa budget. Ho? Sige ho. At minsan naman nagsusulisit din ho kami ng ganyan. Sige ho. At Brandon, ilista mo ito at alam ko yung importante nitong cellphone, lalo po sa mga estudyante. Yung smartphone po ay talagang nagagamit sa pag-aaral. Ho. Incidentally ho, ay talagang lalagyan ho natin yung mga barangay ng Wi-Fi at kahit ho bayaran ng provincial government yan o baka sa kabutihan loob ng mga ibang ating benefactor, mahinga namin ng tulong ni Congressman Lord Alan Velasco. Ho. At yung iba naman ho ay baka kumuha ho sa satellite at pinag-aaralan na po yung sa Starlink para lahat po ng barangay natin ay may wifi or internet para mapuntahan po ng ating mga nangangailangan ng internet connection. Ho? So napaka-importante po niyan at ilalatag po na natin yan. Katulad din po ng ating paglalagay na po sa barangay ng mga solar lamp. Ano ho? Solar street lamp. Ho? O sige ho, at ilista natin yung hiling na yan. Pero sa ngayon po ay wala talagang programa, but gagawin po natin ng paraan. Opo. Thank you po. Okay po, at meron ho ulit tayong bagong caller dito. Magandang hapon po. Magandang hapon din po, Governor. Opo, ano Magandang pong pangalan hapon po. nila? May concern lang po ako. Yung pinasa ko po na medical assistance noong July 20 po. Ay, kumusta na po kaya yung group? Yung nabanggit ko nga ho, ay marami ho tayong MAIP. Yan ho yung tinatawag na programa natin, pagbibigay ng gamot. At marami ho tayo dyan. Kaya lang ho, may proseso nga yan. Pinapaliwanag ko kanina na kailangan ho may consultation sa doktor at i-issuean kayo ng medical prescription. At Dranrebe, tawagan mo to para makakonsulta sa doktor, makakuha agad ng prescription at mabigyan ng gamot. Marami ho tayong gamot eh. Oho. Nagpasa na po ako ng medical assistance noong July 20 po. Diyan sa Buwak. May medical prescription na ba ho? Oo, okay na po. Kompleto na po ako sa papel. In-interview na po ako. Naghihintay lang po ako ng parang ilang buwan na din po yun. July, Sige, August, Dandre, September, October. Asikasuhin mo nga ito at kailangan ng gamot. At marami naman tayong gamot baka nabinbin lang, ha?
O sige ho, at paapuran natin kay Action Man, kay Dran Rev. Ho. Sige po, maraming salamat po. Thank you po. Okay po, maraming salamat po. Ayan, bukas na po ulit yung ating linya para sa ating mga kababayan, 0961-432-4436 para po sa gustong makausap ang ating governor. Meron din po ditong nag-text, hindi lang niya nilagay yung kanyang pangalan. Tanong ko lang po kay Sir Dran Rev kung mabibigyan ako kagaya ng tinawag niya sa akin. Ano kaya yun? Dran Rev, tawagan mo yung tumawag sa iyo at mukhang meron kong sinabi sa iyo. Anyway, ganyan ho si Dran Rev. Sige ho, next caller at si Dran Rev Bomala. Sabi pa niya, sabi naman ng isa dito, magandang hapon po Gov. Mabuhay po kayo, isa kayong idol ko po kayo. Pahingi naman po ng financial Pops Portento ng Balogo. Sige po, at meron ho tayong satellite office niyan, si Valerie Buwan o si Ray Malelang. Pumunta ho kayo dyan at tignan nyo yung mga requirements. Usually sa financial assistance ho ay yung government ID o kahit ho yung provincial ID, yung pina-issue ko ho, na nauna pa yun sa national ID, yung atin hong certificate of indigency, at saka kung ano ho yung dokumento nyo sa pangangailangan yung pinansyal, So, si PA Mike ho, ang Mike Velasco po, ang ating nangangasiwa niyan. So, Drander, pakiasikaso mo nga ito at matulungan ng financial assistance ka. Yes po, Gov. Okay, thank you. Okay Go po. ahead. Nag-text naman po itong isa rito. Sabi niya, gandang hapon po, Governor. Pabati po kay Mark Joseph Bulan, Nathaniel Ortega Bulan at Lance Ortega Bulan. Okay. Pakibasa mo ulit at binabati ko po itong mga pamilya po ng Buwan, yung mga nabanggit at kamusta po kayo? I wish you all the best at magtulungan po tayo para sa ating bayan na kinalalagay nyo at sa lalawigan. Magtulong-tulong po tayo at kami po ay nandito para makapagbigay po ng serbisyo at ng tulong sa inyong pangangailangan. At may mga nag-comment din po dito sa FB Live ng Marinduque News Network. Si Melissa May Mabato, sabi niya, good evening po sa lahat. Si Lynn Sanchez, sabi niya po ay maraming salamat po. At si Ronelo Atienza, sabi niya, shout out po from San Mateo, Rizal. Wow, ang layo po niya, pero may mga nakikinig pa tayo sa ibang lalawigan. So, mga taga Marinduque naman po yan. At alam niyo po, kahit po sa ibang lugar nakatira po yung ating mga kababayan ay nakikinig at nakakuha rin po ng benepisyo. Sana po, ang request ko naman po dun sa ating mga Marinduqueño na nakatira sa labas ay dito na ho kayo magparehistro. At kayo magparehistro rin sa barangay. Ang objective po natin ay palakihin po natin ang population. Maliit po kasi ang nata kung maliit ang populasyon ng Marinduque. Kayo naman ho ay taga Marinduque. Para lumaki yung ating populasyon, lalaki po yung ating nata. Yun lang ang pakiusap ko sa inyo. Anyway, parang maganda namang bagay kung uuwi ho kayo at nakikita nyo yung pag-asenso ng ating lalawigan at kayo ay makatulong sa pag-asenso, di po ba? Yan lang ho hinihiling ko sa mga tagalabas. Siyempre, mga iba ho dyan, nag-aral din dito, nagsimula po dito at maganda na ang buhay ngayon. Pero yun nga ho, magrehistro naman kayo sa barangay at dito na kayo bumoto para lumaki yung ating populasyon, ha? Sige, next. Okay po, at mukhang wala pa po ulit na pumapasok ditong message, pero ang oras na po natin 6:03 na, ay meron pa palang isa. Sabi niya ay Tatay Presby, salamat po kasi yung anak lagi nang abot ng gabi, wala po kasing CP. Si Hazel Ann Parmonterey po ito. Nag-text din po siya pala dito sa atin sa Facebook. Sabi naman ng isa po dito, bakit di po ako napapasama sa farmers at saka sa mangingisda ay rehistrado naman po ako. Municipal Agriculture Office, sabi po ni Dran Rev sa Municipal Agriculture.
Opo, titignan po natin yung aspeto at malaman po natin. Pero kami naman po ni Congressman Lord Alan Velasco at si Vice Governor Lynn Angeles, lalo po yung mga bukal natin dyan sa District 2. Ano po, si Mael Lim, si Mercy Rihano, si Meling Cabo, Danny Red po naman ay talagang mabong tuloy-tuloy po ang pagkuha ng ating mga ayuda at tulong. Mag-intay po tayo, but tinatrabaho po natin yan. Okay? Okay. Sabi naman po ng isa dito, good PM po, yung sa medical po ng asawa ko, kailan po kaya makukuha? Janet po ito. Okay, pakiasigas mo kay Janet, yung asawa ni Janet, anak, mabigyan natin ng gamot, ha? Okay ho, si Drandre magkocontact dyan at andyan ho yung ating mga gamot sa ospital at andyan ho sa PHO, under po kay Dr. Jerry Caballes. Opo. Ayan, mukhang Wala na ba? wala na po Sige, ulit. papaalam na tayo at mahaba ang araw ni Tatay Gob at medyo marami pa rin gagawin ngayong gabi. So, mga kababayan, mga Santa Cruzin, Torreoseño, Binabistans, mga Gaseño, Buaqueño at Mugpugueño ay nandito naman po ang ating Governor's Hour tuwing Tuesday ho, alas 5. Pero dahil nga ho, maiksi yung panahon para makatawag o mag-text o matignan yung mga hiling sa text at saka sa kung ano mga mensahe ay naisip ko pong gawin ng 2 oras ang ating programa. I-anunsyo po namin ito at malamang po ay malipat na po ito ng linggo. Ano po? Yan po sa Radyo Santa Cruz at nakikita ko po na maraming gustong tumawag o mag-text nang mabigyan naman ng solusyon yung mga problema nila. Alam niyo naman tayo po, Tatay Gob, si Congressman Lord Alan Velasco, si Vice Governor Lynn Angeles ay serbisyong totoo, serbisyong may puso. So, yan po ang aming misyon dito sa Marinduque. Ano po, paangitin po natin ang ating mga babayan sa kanilang trabaho, sa negosyo. Gusto po nating tumaas ang antas ng buhay ng ating mga babayan. Masenso po ang halos lahat at paasensuhin ng mga bawat bayan-bayan at aasenso po ang ating lalawigan. Ano po? Ulit po, binabati ko po si Provincial Administrator Mike Velasco na 5 taon na po nagsisilbi sa inyo at sa ngayon po ay patuloy pa rin. Happy birthday, all the best to you, PA Mike. Patuloy mo yung magandang ginagawa at ang Diyos naman ay gagabayan ka at bibigyan ka ng all the blessings. Ano po? So ating mga kababayan ay tayo po ay magkaisa-isa. Yung Partido Federal po ay nagkaroon na po ng oath taking at makikita nyo naman po dyan kung sino yung mga kasama po natin, mga tested na po ng mga leaders at civil servants. So magtulong-tulong lang po tayo, magkaisa-isa po tayo at malayo po ang ating mararating kung tayo magkakasama. Ano po? So magtatapos na po ako at i-anunsyo po namin ang paglipat natin sa ibang araw at ibang time slot at inayayahan ko po kayo na tumawag at mag-text. Ano po? At kasi po, ang kayo mabigyan ng magandang serbisyo at kaunlaran ay ang aming kaligayahan. Tatay Gob Presby, Congressman Lord Alan Velasco, ang ating pong Vice Governor Lynn Angeles, kasama po yung mga bukal, Maki Caballes, Tres Mangkukang, Jojo Leba, at din office sa District 1, sa District 2 po ay Mael Lim, Mercy Rihano, Mel Encabo at Danny Red. At kasama rin po natin ang Pangulo ng mga Konsehal, Neryl Manggol, Pangulo po ng mga Barangay Captain, Boy Peralta, at ang mga SK President, ang ating Federation Chairman, si Bertinos Valencia. So, God bless all of you. Palagi po tayong magdadasal bago matulog, pagising. Take care of our health. Avail ng annual check-up po natin, blood test, ECG at X-ray. Ay libre naman po yan at humingi po ng gamot at marami po tayong gamot. Yan lang po. God bless all of you. Mabuhay po kayong lahat.